parang nasaktan sila na nag-akusa ka without proof. Kasi dun sa 10 million na binanggit mo. Pasensya ka na, I have to ask this question. May mga taong nagsasabi, iba ba ang age requirement for the presidency? Now we talk about the Discayas, Mayor Vico. Bakit 26 lang yung pinangalanan mo? Tapos kanina sa House, sabi nila, wala na. Yan lang yun. Malinaw na meron silang, pwedeng meron dun sa listahan na totoo. But looking at it all in all, may tinatago sila. Kailangan malaman natin kung ano yun. Paano nila napili yung listahan na yun? Out of thousands of jurisdictions or out of how many LGUs, out of how many districts? It doesn't make sense. Kinumpare yung City Hall mo with the Senate building na sa kanila yata 32 billion na. Samantalang, ang tanong niya doon, how was Vico Sotto able to do it at 9.6 billion? So pag kinumpute mo daw per square meter, grabe yung overpriced nung sa kanila, sa Senate building. Maisingit ko lang po, yung 9.6 billion na yun, actually maganda. Usually, di ba, pag may project ang gobyerno, yun nga, medyo nagbo-bloat. Sa amin, bumaba pa nga. Ngayon, 9.2 billion na lang siya. Would you say, Mayor Vico, na zero ang corruption dito sa Pasig? Or? No. Hindi ko kayang sabihin na zero. Sa sarili ko, kaya ko sabihin na zero. Plano. Sabihin ko sana, are you for real, Mayor Vico? Totoo ba yan? Nasa peak ka ng political career mo. Mayor Vico, maraming salamat sa interview na ito. Anong masasabi niyo sa nagiging takbo nitong mga investigasyon sa mga di umano kinurakot na proyekto ng gobyerno? Well, una, Ma'am Jessica, salamat po sa pagbisita dito para sa interview na ito. All in all, natutuwa naman po ako kasi syempre hindi tayo natutuwa dahil sa masamang nangyayari. Pero natutuwa ako in the sense that we are talking about the issues more. At parang mas may pakialam ang mga tao ngayon. Yun naman yun yung nakakatuwa, yun yung maganda. Kahit yung mga ibang kaibigan ko na ilang taong ko nang kakilala, never nagsalita tungkol sa politika, never nakialam sa mga issue. Ngayon, nag-share tungkol sa flood control project, nag-share tungkol sa ghost, nagtatanong kung kamusta ba, ano na nangyayari. So tingin ko ngayon, mas may pakialam yung mga tao, mas nagigising ang mga tao. So all in all, I think that's a good thing. Kung hindi po ako nagkakamali, yung grupo ninyo ni na Mayor Magalong ang trigger. Yun po yung ginagamit na term ngayon ng mga bata. Trigger sa lahat ng ito. Anong masasabi niyo doon? Hindi ko po alam kung masasabing trigger or hindi. Sa akin naman, kung nasaan tayo ngayon, gawin natin yung part natin. Whether you are a student, media personality, government official, we all have our part to play. Kahit anong isigaw ng isang mayor, kung walang pakialam ang tao, walang mangyayari. Kung anong isigaw ng media, kung anong report ng media, walang gagawin ng ibang sektor, wala. Kailangan lahat po tayo magising. Yung experience nyo po dito sa M4GG, yung Mayors for Good Governance, I asked Mayor Magalong about this. Nung nag-start kayo, aalog-alog kayo, kakaunti kayo, na parang nakaka-alarma, na parang ang impression is, ba't kakaunti lang sila? Ayaw nung ibang mayor na sumali for good governance. Ano hong views nyo doon? Ayoko naman isipin na dahil ayaw sa good governance. So wala naman isang grupo na may monopoly on good governance. Isa tong konsepto na pwedeng yakapin ng kahit sinong mamamayan. Siguro, maraming factor. Siguro yung isa, hindi pa naman kilala yung grupo. Hindi ka naman basta sasali na lang sa isang grupo just because it has a good name. Yeah. Pero ako, personally, kaya ako sumali dyan,
dahil na rin kay Mayor Benji Magalong. O sa mga ibang kasama din, pero number one, si Mayor Benji Magalong. Kasi nakita ko kung paano siya magtrabaho. Marami akong narinig na kwento tungkol sa kanya, even behind the scenes, from friends who are staff there, mga negosyante sa Baguio. So, parang malakas yung loob ko na samahan siya. Kasi alam ko, may integridad talaga yung tao. Kung kahit maganda yung layunin, kung hindi ako nagtitiwala din sa mga kasama, hindi rin ako sasali. Pero kakaunti lang kayo nun eh. Yung una nga, opo. Sa amin naman, this is a advocacy group. Kung ano yung kaya namin gawin I think the most important thing that M4GG does is to put a spotlight on certain issues, to talk about certain issues. Yan naman yung unang kailangan gawin, di ba? Kung may gusto kang baguhin, kailangan aminin mo muna na may problema. Kung hindi mo aminin na may problema, hindi mo aminin na may korupsyon, o may problema sa mga proseso natin sa pamahalaan, ano natin na-expect na aayos siya. So, I think M4GG, that's the number one most important thing that we can do, is to put a spotlight on these issues. And our fellow mayors who are members, led of course by Mayor Benji, I think they've been doing a good job of that. And of course, I'd like to contribute also. Pakikwento nga ho, how did you start out as mayor dito sa Pasig? Paano nyo nagawa? Alam ko, oo, 2 terms na kayo. What was that like for you? You were young, konsehal, after 3 years naging mayor, and you were up against a political dynasty, established political dynasty with so much money, tapos eto ka. What was that like? I guess it was a combination of hope, number one, number two, excitement, but also a little bit of fear. Pero we were mission-driven. At nung nag-umpisa nung June 30 or July 1, 2019, simula kagad, laban kagad sa sindikato sa procurement, yung mga maling kalakaran. Ngayon, fast forward 6 years later, hindi ko naman pwedeng sabihin na perpekto, pero kaya kong sabihin na malayong-malayo na ang narating namin. At matagumpay yung mga laban kontra korupsyon at mga lumang kalakaran. Pero paano nyo ho ginawa? If you are to, ano bang tawag doon? Kung iti-template nyo ho yung ginawa ninyo, how were you able to navigate through an old bureaucracy? Maraming, syempre, alam naman sa Pilipinas, patronage pa rin talaga ang framework ng politika. Yes. So maraming loyal nun sa former administration. In chronological order, number one would be leadership by example. Kasi kung kahit anong gawin mo, kahit anong reforma, kahit anong pronouncement, sabihan mo yung clerk o yung admin aide, uy, huwag kayong magnakaw, huwag kayong humingi ng suhol, hindi kayo tanggap ng, huwag kayong tumanggap ng lagay. Alam nila yung sa taas, yun yung ginagawa. Alam nila yung mayor. Sabihin nila, yung sa mayor nga, 1 billion eh. Sa amin, 5,000 lang naman. So I think number one is really leadership by example. Alam ng mga tao dito na, dito sa mayor's office, a mayor, 0. So, may moral ascendancy ba? Meron. Yun yung number one. Pero syempre, hindi naman pwedeng tumigil sa leadership by example. Number two, clear direction setting, clear vision setting, and with accompanying warning. July 2, 6 years ago na. First Monday, flag raising ceremony, 7:30 ng umaga, pagkatapos ng lupang hinirang at iba pa, sabi ko sa mga empleyado, di ako nandito para maghanap ng mali. Pero kung ano man yung mga lumang kalakaran na alam naman nating lahat nangyayari noon, kailangan maputol siya ngayong araw na ito. Kung ano man yung makita ko, na pasensyahan tayo. Kung may makita ko na I'm already in charge, may nakita akong lutong bidding,
May nakita akong lagayan, wala, sorry. Tatanggalin, kakasuhan, etc. So, that's number 2. And just from the number 1 and number 2, malaki na yung nagbago. I think kahit tanong tayo sa ibang mga ano dito, yung mga matatagal na dito, masasabi nila, yun pa lang, sa procurement, first 100 days, we probably saved more than 100 million already. Basta malaki. And when I say we saved that much, what I mean is, kung ano yung mga presyo dati, kung 30 pesos per item, biglang bumaba, naging 25 pesos. Kasi totoo yung bidding, walang kickback. So talagang bumaba yung presyo. So yun, number 1, number 2, and then number 3, institutional reform. Hindi pwedeng manatiling nakasentro sa personalidad o sa tao yung mga pagbabago. Hindi pwedeng, paano yun? Okay yung mayor ngayon. Paano next year? Paano sa 2028? O paano pagka iba na yung mayor? Paano kung sa 2037 nagkaroon ng mayor na corrupt ulit? Paano yun? Ang solusyon lang dyan, of course, there's no 100%. Pero napaka-importante na palakasin natin yung mga institusyon for transparency, for people's participation. So, nagtatag kami ng ugnayan sa Pasig office. Nagcapacitate kami ng civil society observers for the bidding that we do. Ginawa namin normal na nakabuklat mga libro namin. Kahit minsan, nakakapagdagdag ng scrutiny o pressure. Lagi kong iniisip na maybe for me, it is an inconvenience now, today, but if we're thinking about the next 10, 20, 30 years and so on, we need to do this. Hindi ito para sa akin lang. At kaya ko yan gawin kasi wala akong balak magtagal sa pwesto. But really, that's a big, big factor na talagang totoong pagtataguyod ng mabuting pamamahala o good governance, hindi yung nakasentro sa politika o sa personalidad. Kasi nga sabi nila, ang unang-unang ginagawa raw ng nanalong kandidato is to ensure that he or she will get re-elected. Diba? Yes. Self-protection. Tama po. If I can give one concrete example. Yes. Nung bago kong upo, 2019, siyempre, courtesy call mga barangay, may dala-dala silang mga request. Nagulat ako kasi yung ibang request, parang walis tambo, map, panglinis ng banyo, bond paper. So tinanong ko, ba't naman ganito? Sabi nila, ganun daw dati. Pag malapit ka sa mayor, lahat ng request mo, pagbibigyan hanggang sa mga infrastructure. Pag hindi ka malapit sa mayor, sorry na lang. Ang ginawa namin, nag-institute kami ng financial aid to barangay from the city. Hindi kayo sa akin lalapit. Each barangay may 4 million or 6 million, depending on the size, kayo mag-prioritize. Kung kailangan nyo ng walis, bumili kayo ng... Kung kailangan nyo ng ballpen, bumili kayo ng ballpen. Kung kailangan nyo ng supplies, kung kailangan nyo ipagawa yung opisina ninyo, doon nyo na rin kunin. Hindi kayo mag-request sa mayor. Kahit kalaban kita sa politika, okay lang. So walang palakasan? Walang palakasan. Nasa kanila na yung pondo eh. Gamitin nila sa maganda, hindi sila maayos. Sila na yung accountable. But the point is, hindi sila sa mayor nakaasa. Okay lang, kahit hindi mahirapan ako sa politika, harder path, kumbaga, okay lang. Why? Because again, I'm not thinking about re-election. I'm thinking about how can I leave a better system after my term na mas efficient, mas maayos yung mga barangay natin, hindi sila beholden sa mayor. Yun yung iniisip. So that's one concrete example of what we've done. Hopefully, to introduce reforms, strengthen institutions in the city. So, posible pala, kasi nanalo ka ng second term. Posible pala na walang palakasan, walang patronage politics, hindi mo kailangang mamigay ng kung ano-ano para lumakas ka rin sa tao. Credit to the people of Pasig na nakita nila na maayos yung serbisyo. Hindi necessarily, of course, nakikita din nila ako. Nakikita naman nila nagtatrabaho ako. I'm very visible. I go around every day. Yun yung
Yun yung bentahe mo. Yes, tama, exactly. Pero marami kaming bagay sa, kumbaga, maraming aspeto ng traditional politics na tinatalikuran. Ang punto ko naman, ang philosophy ko, patunayan natin na kayang gawin. If we're proven wrong, kung matalo, kung maging mas mahirap sa politika, okay lang naman. Kasi, I mean, ba't ba ako nandito? Kung nandito ako, tapos gagawin ko lang din kung anong ginawa ng mga nauna sa akin, ba't pa ako tumakbo? Di ba? Ba't pa ako pumasok sa politika? Okay naman ako nun. Wala naman, tahimik na buhay. I mean, the first 26 years of my life, you never heard about me or you rarely heard about me. So, okay naman ako sa ganung buhay. But I have to just say, I'm very thankful to all of the people who really embraced the vision. Kasi kung kahit anong galing ng isang tao, anong husay ng isang tao, anong honest ng isang tao, kung mag-isa lang yan, wala, kainin din yan ng sistema or walang mangyayari. Pero dito sa Pasig, talagang overwhelming din yung suporta ng tao mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa mga department heads, yung mga core staff, everyone. It was really a team effort. Sabi ko nga sa kanila, salamat, pumapayag kayo na ako yung maging ulo nito, yung mukha ng mga pagbabagong ginagawa. Pero sa totoo, hindi ko yung magagawa kundi dahil sa kanila din. And this is a product of years of hard work. Hindi lang yung sa akin yung sinasabi ko, kundi yung pangkabuuan. Years of hard work, years na nakipaglaban ng mga tao sa korupsyon dito sa Pasig. Tapos nag-culminate na lang ng 2019 nung pumasok na ako tumakbo bilang mayor. So I reap the benefits of the hard work of a lot of other people. Ayoko sanang purihin ka ng purihin. Pero, Mayor, all this shows na posible ang malinis na politika sa Pilipinas. Iyan naman ang mission namin. Yun ang goal namin, yun ang lagi naming yan ang lagi naming pinapaalala sa isa't isa. Na nandito tayo, not only to work, but to show people that this style is possible. So, kasi pinag-uusapan ngayon ng sobra itong korupsyon, kurakutan sa gobyerno. Although you're saying, hindi naman tama na ikaw lang to. Pero sa nakikita ko from your example, it really starts at the top, di ba? Kung sino yung namumuno. Kasi sinasabi nila, may pag-asa ba tayo na maging malinis, na maging tuwid yung ating politika when the corruption in our society is systemic. It's probably even cultural, parte ng kung sino tayo. But you're saying, it all starts from who is at the top, kung sino yung leader. Yun ang nagdidikta. Tama po ba? Political science graduate kasi ako. Merong lagi kaming pinag-uusapan na bibingka strategy. Na iba pag maglulutuhan ng bibingka, dalawa yung apoy. Meron mula sa itaas, pero kailangan meron din sa baba. At siguro sa pagpapakilala ng mga pagbabago sa bayan natin, ganun din kailangan. Kailangan may champions ka of good governance, honest governance from the top, but you also need people at the bottom who will push us, magsasalubong tayo. Hindi pwedeng one or the other lang. Kailangan pareho. At yun nga yung sinabi ko kanina na nakakatuwa kasi ito yung nararamdaman natin ngayon na mas nagigising ang mga tao, mas namumulat sila sa mga issue. So I think for those of us with the platform, the burden is on us to keep talking about it, keep sharing what we know, and really just helping to push everything forward. Kasi ito na to eh. Ito na yung opportunity. This doesn't come every year. Doesn't even come every 10 years maybe. That everyone is watching. Everyone is really concerned. Everyone wants... sawa na tayo dun sa mga lumang kalakaran at korupsyon. Sobra-sobra na.
Na kung dati alam naman natin, pero parang... And that's exactly also the point. When I say has to be from the top and the bottom, yun nga eh. May maayos na mga ibang government officials pero walang pakialam yung tao. Wala din talaga eh. Yun yung nakikita natin ngayon na medyo iba. Mas may pakialam yung mga tao. Pero marami po pinanghihinaan ng loob. Sinasabi nila, ay naku, walang mangyayari dyan. Nakita na natin yan dati. Wala naman nakulong, wala naman naging katarungan. Anong reaction niyo po doon? Ano masasabi Ako naniniwala ako na pag medyo nag-zoom out tayo, tingnan natin yung kasaysayan, yung trajectory ng Pilipinas, gumaganda naman ang sitwasyon at kalagayan natin. When we zoom in too much, frustrating talaga. Day to day, ako mismo, kahit sabihin ko, malaki tagumpay namin dito na-frustrate din ako. Parang minsan may mga problema na parang, ito pa rin problema natin. Di ba? Parang paulit-ulit naman to. Local level pa lang nung sinasabi ko. What more, yung mga malalaki talagang problem, like yung mga ghost project na yan. Di ba? Nakaka-frustrate talaga. Yeah, there are certain things like those ghost projects, talagang nakakagalit. Pero kung gusto talaga natin na mag-graduate tayo mula sa mga ganung problema, bantayan natin, makialam tayo bilang ordinaryong mamamayan, kailangan aminin din natin sa mga sarili natin, tanggapin natin na hindi lang politiko o government officials ang may kasalanan dito. To some extent, kahit hindi ikaw mismo yung nagnakaw, kahit wala ka naman natanggap, ang bawat isa sa atin may konting kasalanan dito. Either hindi tayo nakialam, wala tayong pakialam, or hinayaan natin yung kultura ng korupsyon. Nagbigay tayo sa traffic enforcer nung pinara tayo, imbis na bayaran na lang yung ticket. At malaki ang savings nyo, totoo ba yun? Yes, but now we're at the point that we're trying to increase our absorptive or spending capacity. Kasi lumalaki yung budget, dapat mas maging efficient din yung paggastos para mas maraming matanggap din na benepisyo at serbisyo ang mga tao. Hindi naman kasi victory ang savings eh. Victory dahil naka-savings ka mula sa dating napupunta sa korupsyon. Now, the challenge is, anong gagawin mo dun sa savings na yun? Paano mo gagastusin yung savings? Would you say, Mayor Vico, na zero ang corruption dito sa Pasig? Or? No. Hindi ko kayang sabihin na zero. Sa sarili ko, kaya ko sabihin na zero. As a person, kaya ko sabihin na zero. Reality, hindi mo naman kaya sabihin na zero for any office or any agency. Pero kaya ko sabihin na 99% natanggal namin. And I think that's more than anyone expected at the start. Of course, we're always aiming for 100% success. And we will always, hanggang may konti pa dyan, minsan may nahuhuli pa rin kami. In the last several months, last year ang medyo may ilan, may na-entrap, may ganyan. So tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang laban. Hindi naman natatapos ang laban sa buhay. Sa tingin mo, bakit kailangan pagtuunan ng pansin ang pagtanggal sa korupsyon sa Pilipinas? Para bang ang premise may korupsyon agad? Oo. Actually, bakit kailangan maging ganun? Yes. Actually, Ma'am Jessica, yan yung doon ako papunta bago dumating yung helicopter niyo. Hindi namin helicopter yun. Bago dumaan yung helicopter. Yun nga po siguro marami kasi or minsan na-highlight kasi yung pinakamalalaki. Gaya ng Ghost Project na 90 million, 200 million. Siyempre, natural yan yung una mo makikita. Pero ang kailangan natin ma-realize, systemic yan. At hindi lang siya systemic na nasa gobyerno o hindi, nasa kultura na rin natin siya. Ayun nga, di ba, magmamaneho ka, pinara ka ng traffic enforcer, una mo may isip, mag-abot na lang. Same person, same driver, same
moral compass, dalhin mo sa Singapore, maglalakas loob siya na mag-abot sa traffic. Hindi niya maiisip yun. So, what's the difference? Same person, biglang mabait na pag nasa Singapore? Hindi, kasi doon, hindi siya katanggap-tanggap. Doon, pag ginawa mo yun, siguradong kulong ka. Dito, tanggap natin eh. Hindi tayo nagagalit pag may nakikita tayong korupsyon. Lalo na kung maliit lang, parang, okay, ganyan talaga. Hindi dapat eh. Dapat, kung gusto natin talaga magbago bayan natin, kung gusto natin mag-level up tayo bilang isang bansa, kailangan kahit maliit, dapat ituring natin siya na nakakagalit, nakakadiri. Yan lang talaga ang solusyon. And makakarating tayo doon unti-unti. We can't change it overnight, but we have to try. Sa totoo lang, can you envision a future na pag lumabas ka sa kalsada at may nakita kang, uy, maganda yung kalsada, walang kinita dyan. Nakita mo yung traffic light, ay walang kinita dyan. Yung solar light, walang kinita dyan. Yung pinoint out ni Mayor Magalong na cat's eyes at saka yung mga railing at yung mga rock netting. Pag nakakita, kasi ngayon, ang iniisip ko, grabe, lahat itong mga nakikita natin, pati yung aspalto, sa malamang kinurakot. Makakarating kaya tayo dun sa punto na wala nang ganon? Naniniwala ako na, opo, makakarating tayo dun. It will not be easy. It will not be quick. But if more of us, rather than less of us, continue to push the system, push the boundaries of what can be done, of what is normal, to denormalize corruption, normalize practices of transparency, for instance, makakarating tayo dyan. Meron po kaming isang project ngayon na nung first term ko, ayokong gawin. Ito yung redevelopment ng City Hall at paggagawa ng isang bagong City Hall. May structural issues kasi yung old City Hall namin, kaya po tayo nandito ngayon sa temporary facility. Structural, ibig sabihin, delikado? Ngayon, na-demolish na po namin siya. Pero nung nandun po kami, minsan bigla na lang siyang gumagalaw. May isang instance nung 2019, biglang may sumabog, di nila alam kung ano, nag-jolt yung buong 8th floor. So medyo delikado na siya. Ngayon, nung nag-uusap kami ng mga engineer namin, ang proposal sa akin, basta marami silang mga proposal. May option A, option B, option C. Pag nakikita ko yung presyo, di na ako mahiyang aminin na kinakabahan ako. Kasi alam ko, pag may ganyang billion na project, baka mamaya hindi ko makontrol yung tao ko, baka may manghihingi on my behalf, o baka hindi magawa ng maayos. Yan ang reputasyon kasi ng gobyerno eh. Ang reputasyon ng gobyerno, either may nagnakaw dyan, may kumita dyan na hindi dapat, o kaya substandard. Di ba, pag may nakita tayong government project, yan ang dalawang naiisip natin lagi. Automatic yun Magkano kaya, naku, may kickback na naman si ano dyan, di ba? Yan ang, siguro kasi most of the time totoo eh. Hindi natin pwede sisihin yung tao. Kasi most of the time totoo eh. Sa Pasig, ngayon, yung City Hall nyo, ito po, can you tell me na walang kickback doon, walang kinurakot doon? Yes. Originally, 9.6 billion yung project. Just the new City Hall building, medyo malaki rin po siya, floor area, parang 46,000 square meters. So, malaking project talaga. Lahat ng mga kailangan namin, lahat ng mga weakness ng dati. Pero para sa akin, syempre una yung kailangan kasi para sa serbisyo. Government center, even cultural center to some extent. Open space na bago, malaki, para sa mga bata, senior. So, yun naman talaga yung una, along with the structural problems of the old panahon na talaga. Pero nung iniisip ko siya, pinag-uusapan namin ng team, yun nga, sabi ko, nung una, tatakot ako gumawa ng malaking project. Kasi magagawa ba talaga ng maayos? Yun yung tanong. At kung magagawa ng maayos, baka gawan pa rin tayo ng kwento. Baka pagsuspetsahan ka. Nakita nyo nung last elections, ginamit diba? Yun sa inyo eh. Kung ano-anong kwento, di ba, minsan, guni-guni lang, katang-isip, gumagawa ng kwento na, oy, 9 billion, yung 1 billion dyan, ganyan. Kahit walang basis, magagawan ka pa rin ng kwento. Kaya nung una, parang sabi ko, ayoko gumawa ng project na ganito. Pero nung
pinag-aaralan na, again, mas concrete na yung mga proposal. Naisip ko, kung yung mga maayos at tapat, ayaw gumawa ng magandang project dahil natatakot, ano na mangyayari sa atin? Yung corrupt, patuloy na gagawa. I mean, sorry to put it so bluntly, pero ganun eh. So, sabi ko, hindi. Yes, we need it for better services of the city, pero samantalahin na natin yung pagkakataon. Gawin na natin 2-in-1. Magandang project para sa mas magandang serbisyo, pero number 2, gawin na rin natin tong halimbawa. Gawin na rin natin tong tawag doon, modelo na pwedeng gumawa ng project ang gobyerno na ganito kalaki, ganito ka-ambitious, pero maayos, walang korupsyon, at up to quality. Tama ang kalidad. So, nung yun, doon na ako medyo na-excite sa project. Mula nag-umpisa ako sa kaba o takot na magagawan ako ng kwento. Pero nung ginagawa, eto na to, papakita natin. Nabasa mo ba yung column ni Buchanco on that? Hindi po. Kinumpare yung City Hall mo with the Senate building. Na sa kanila yata 32 billion na. Samantalang, ang tanong niya doon, how was Vico Soto able to do it at 9.6 billion compared to yung sa Senado na 32 billion and going. So pag kinumpute mo daw per square meter, grabe yung overpriced nung sa kanila, sa Senate building. Hindi mo nabasa yung column na Hindi ko po siya nabasa. Medyo, pag may mga ganyan, minsan hindi ko na rin talaga binabasa. Hanggang headline na lang ako. Ayoko naman po para ikumpara sa iba yung... Focus lang ako sa ginagawa namin. Pero yung, maisingit ko lang po, yung 9.6 billion na yun, actually, maganda. Usually, di ba, pag may project ang gobyerno, yun nga, medyo nagbo-bloat. Ay, may kailangan pa, may nakaligtaan, o may variation, whatever. Sa amin, bumaba pa nga. Ngayon, 9.2 billion na lang siya. Ba, talaga? Wow. Now we talk about the Discayas, Mayor Vico. Favorite topic yata ng lahat ngayon. Oo. Narinig na namin yung reaction mo sa mga siniwalat nila sa Senado kahapon and today sa Kongreso. Paano ba? Sabi mo hindi ka panipaniwala dahil sabi nila 2.2 to 3% lang yung kita nila. Kanina, nag-iba na naman yung statement. Umaabot naman daw sa 10 to 15% yung kita nila sa project. Kanina lang sa House, nandun ako sa Tricom, biglang nag-iba na naman. Pero dun mo makikita, talagang hindi mapagkakatiwalaan. Kasi paiba-iba ng kwento. At yun yung, dun ako medyo natatakot ngayon, na baka kasama sa game plan na lituhin lang tayo, banggit ng ganito, kunyari may sinisiwalat, pero sa totoo, may ulterior motive. Baka mamaya, hook, line, and sinker, tanggapin natin lahat ng sinasabi nila. Yun pala ang endgame, after a few months, walang ma-produce ng mga ebidensya, wala na mangyari sa mga kaso. Yun yung kinatatakutan ko ngayon. Fairly confident that it won't happen. I've seen even our national government agencies really pushing for justice. Nakita ko naman sa sarili kong mata, active, pati from Secretary Vince, DPWH. I've seen how they're working now to bring accountability para managot ang mga kailangan managot. So nakita ko naman yun. But with that said, I still think that we should be careful. Pag may nakita tayo sa news, or social media, ngayon medyo nag-activate ulit ng trolls ang ibang groups. Hindi ko alam kung saan galing, pero may nakikita ako na may konting rise. I'm interested dun sa experience nyo sa mga Diskaya kasi na bukod dun sa sabi nyo inconsistency dun sa pag-declare ng kanilang profit. Nung kayo'y mayor, before they ran, ano ba naging experience nyo sa kanila? Yung building nila, I think I caught a clip of that online na sinasabi nyo, ang dami nilang violations, may tax deficiencies sila. Ano ba yung mga yun po, issues raised against them from your City Hall?
yun naman po, nasabi niyo na naman yung gist, ano. Ayoko na rin na parang sila lagi yung topic ko, kumbaga, ano. Hindi naman maganda din. Lalo na hindi lang naman sila yung dapat natin tingnan. Kailangan tingnan natin ang DPWH. Kailangan tingnan natin yung iba pang contractors. At kailangan malaman natin sino ba talagang mga politiko ang involved dito. Sinong congressman, sinong senador, or governors, mayors, I don't know. Na ngayon, yun yung parang hindi malinaw eh. Kung may nagsasabi man, walang mga ebidensya eh. Hindi naman pwedeng ganun. Of course, it's difficult. Wala naman akong investigation arm dito sa LGU. But we try to do our part. May mga red flags kaming nakikita, even with financial transactions, taxes. Pina-forward namin sa correct national government agencies. Alam ko kumikilos din naman yung mga ibang agencies, ano. But that's really what we have to look out for right now. Pero ano naging experience nyo na siya nakatapat nyo nung huling election? Okay lang naman. Did you expect na Diskaya will run against you, a contractor? Or was it something totally unexpected? Well, nakikita natin ang trend nationwide na mga contractor ay sumusubok na rin sa politika. Medyo dumadami yung, siguro in the last 3-4 election cycles, we've really seen this. Kung nagulat ba ako dito sa Pasig, konti. Pero build up kasi. Nung sinita na sa taxes, sinita na sa building, medyo may naririnig na kami. So, yun talaga yun. Baka resback nila sa'yo yung pagtakbo ni Diskaya because you were after their taxes, their unpaid taxes at yung mga sabi mo violation sa kanilang building. Ganun ba yun? Sila lang may alam nun kung anong katotohanan. Of course, I have my own theory, pero hindi na para mag-discuss ng nakakaka lang. Basta yun na yun. Tapos na naman eh. Okay na sa akin yun. Importante ngayon, managot ang dapat managot pagdating dito sa mga, hindi lang sa ghost projects, kundi sa corruption in general, na mukhang ito nagiging mas malinaw na sindikato talaga to. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang isang contractor, hindi lang 15 contractors, kundi it's a conspiracy eh. Na may politiko, may DPWH, may contractor. Ito na nga yun. Ang isa sa tinitrace namin ngayon, at least with the transactions that happened, DPWH transactions, whether in Pasig or nearby, nakikita namin na meron talagang clear pattern of fraud, clear pattern of manipulation. Even with looking at the 9 companies of the Diskayas. But I'm sure this is true also with the other contractors. We looked at their contracts nationwide. Malinaw na yung iba dito, hiram resibo lang. Ginagamit yung papeles nila for a fee, of course. So again, hindi ibig sabihin inosente sila, kasama pa rin sila dito. O baka sila yung kumukolekta. Again, sila lang naman talagang nakakaalam, but we need to get to the bottom of it. I can't, may mga iba kaming pieces of evidence na tinitingnan, but I guess it would be premature to disclose right now. But in the coming maybe 1 to 2 weeks, may papakita po kami. Mayor, kaalyado nyo si Congressman Roman Romulo, di ba? Nabanggit ho siya dun sa mga hearing. Ng Diskaya. Ng mga Diskaya. Anong reaction nyo ho doon? Sa akin, mahirap magsalita kasi whatever I say, sasabihin lang ng tao na, hindi kasi kaibigan mo yan, kaya ganyan. Baka pinagtatakpan mo dahil kaibigan mo. Pero ang sinasabi ko lang, tingnan nyo ng maigi yung konteksto ng sinasabi ng Diskaya na yan. Kasi kilala na natin, nakita natin nung campaign period hanggang ngayon, kung paano sila magsinungaling. Ganito na lang po. They have hundreds, if not thousands, of contracts in government.
DPWH, meron din sila sa mga LGU. Sabi nila sa Senate hearing, to quote, wala kaming magawa. Puwersado daw sila magbigay ng SOP. But out of thousands of projects, they named 26 individuals. So dun pa lang, makikita mo nang may mali dyan. Sinasabi mo, wala kang choice kundi magbigay. Bakit 26 lang yung pinangalanan mo? Tapos kanina sa House, sabi nila, wala na. Yan lang yun. Malinaw na meron silang, pwedeng meron dun sa listahan na totoo. But looking at it all in all, may tinatago sila. Kailangan malaman natin kung ano yun. Bakit ganun? Paano nila napili yung listahan na yun? Out of thousands of jurisdictions or out of how many LGUs, out of how many districts? It doesn't make sense. As someone relatively new in politics, pag naririnig mo itong mga lumalabas ngayon, kung sino mga nakatanggap ng bilyones na mga bribe dito sa public works, I mean infrastructure, how does that make you feel? Hindi ka ba pinanghihinaan ng loob as a young gun in politics, in Philippine politics? Siguro nung una medyo pa ako, parang minsan napanghihinaan ng loob, minsan ganun. Pero at this point, ang pag-iisip ko na lang ay gagawin ko kung anong kaya kong gawin. Hindi ko kaya baguhin ang buong sistema. Pero kung ano yung sphere of influence ko, kung ano yung kapangyarihan na meron ako sa LGU bilang mayor, gamitin ko para sa tama. Gamitin ko para labanan yung mga gantong klaseng kalakaran. And I'd like to think that we're making even a small difference for good. Importante lang naman, wag tayo paatras sa pasulong lang ng pasulong. Pero alam nyo, as you where is that mentioned, coming from? Yung optimism, where is that coming from? Given kung ano na yung mga nakita mo na dumi sa gobyerno, kung ano na yung mga sinuong mo na mas salimuot na bagay, what you had to go up against, kinalaban ka pa ng isang diskaya na napakayaman, limpak-limpak ang yaman. Bakit optimistic ka pa rin? Hindi ko alam. Pero, hindi. Pero alam nyo, nung Jessica, naalala ko lang, kasi kanina sa house, pinakita yung pictures ng pera. Parang kahit sa picture, ngayon lang ako nakakita ng gano'n, na buong kwarto, punong-puno ng pera. Tapos binibilang ko siya sa phone ko, sa Facebook na yung mga pictures Ako, kung ganito, 1 million, umabot ng 300 million na. Nung naalala ko, para ako nag-flashback, nung hindi pa ako mayor, nag-uumpisa sa politika hanggang naging konsehal, isa na yan sa madalas kong topic, yung SOP, yung automatic kickback sa politiko at sa mga government officials. Lalo na pag pumupunta ako sa mga schools, mga youth gatherings, lagi kong kinukwento sa kanila na ang nababalitaan namin, ang SOP, at that time, 20% yung lagi kong naririnig. Ngayon, parang tumaas na yata. May inflation yata sila. Pero ngayon, doon, nasa 20% daw. So, isipin nyo, budget ng Pasig, 5 billion. Tapos dumadaan sa procurement. 5 billion yung mga pinabibiling gamit, pinagagawang construction. Kung 20%, that means 1 billion yan per year. So every year, may nabubulsang 1 billion pesos ng pera natin. Kung totoo yung 20% na yan. Ganun kalaki yung pinag-usap. At that time, madalas, yung mga kausap ko, hindi naniniwala sa akin. Either tumatawa, or pag question and answer, nagtatanong na, ganyan ba talaga kalaki? Parang baka exaggeration naman yan, laging sinasabi sa akin. Kasi isipin mo, isang LGU lang yun. Posible na umaabot sa more than 1 billion ang SOP or kickback. Paano sa pag tinotal mo na lahat, even including national aid, di ba? I mean, yun yung naririnig lang ng 20%. Ngayon, ang maganda lang dito,
nakikita na ng tao talaga na, ay hindi, totoo to. Iyan na yung pictures, oh. May nag-leak na pictures. Thank God, lumabas na yung mga ganito. So ngayon, mas nakikita na ng tao. At babalik tayo dun sa unang natin na nagkakaroon ng pakialam. Mas nakikialam na ang mga tao ngayon. Mas vocal na sila. Maybe not necessarily that they're on the streets rallying, although meron. But, kumbaga, compared to where we were yesterday, I think we're in a much better position now. And that's my answer to your question. Why am I optimistic? Hindi naman ako optimistic dahil sa teorya eh. Hindi ako optimistic dahil may naisip lang akong maganda. Optimistic ako dahil sa nakikita ko. At maganda yung nakikita ko, maganda yung pinupuntahan natin. Pasensya ka na, I have to ask this question. May mga taong nagsasabi, iba ba ang age requirement for the presidency? Mukhang ikaw yung gusto nilang pwede naman nila ibaba, i-push. maghanap sila ng ibang kandidato. Pwede naman po yun. Bakit hindi ikaw? Para sa iyo nga yun eh. Yun ang ikaw naiisip nila. Ibaba daw yung ma'am, baka, qualifying age. Baka sinasabi lang yan ng ibang tao na ako iniisip nila. Hindi naman natin alam kung totoo yun. Wala naman kumausap sa akin, di ba? So, kung ako lang, nagsabi na ako na 2028, I'll take a break from politics. Hindi muna ako tatakbo. Di ko alam exactly kung anong gagawin ko. Gusto kong magturo sana. Gusto kong mag-aral din. Baka may mga opportunities din, other opportunities in government, maybe civil society. So, yun po talaga yung plano. Sabihin ko sana, are you for real, Mayor Vico? Totoo ba yan? Nasa peak ka ng political career mo, ikaw yung tinitignan nila na pwede to, dapat sila na. Tapos biglang sabihin mo, gusto mong wag mo nang tumakbo. Parang damper naman yun. Hindi naman, kasi di ba, ang tao ayaw na sa traditional politician. Kung gagawin kong buhay ko ang politika, at kailangan every tatakbo, kailangan iniisip ko pataas ng pataas posisyon. Kung magiging ganun din ako, I'm sure after 3 years, ayaw na rin sa akin ng tao. Ibig sabihin, pati ako, ayoko na rin sa sarili ko kung ganun lang din, di ba? Kung magiging traditional din ako, hindi yun yung dahilan kung bakit nagustuhan ako ng iba. So I have to be true to myself. That's number one. And sa totoo, hindi naman, una sa lahat, hindi naman kailangan maging elected official para magkaroon ng impact or para tumulong. So wala ka pa doon, di mo tinitignan yung path na yon towards bigger things for you. Bigger things doesn't always necessarily mean having to run in the elections. So I just want to do my part. Of course, I have to think of myself also. Sige, takbo ako sa 2028 pero burn out naman ako. Hindi rin naman madali yung ginagawa araw-araw, di ba? Wala din. Disservice din sa tao yun. Ako, kilala ko sarili ko. Alam ko kung hanggang saan lang ako. Alam ko yung limitasyon ko. I'd like to think that I'm a pretty self-aware person. At tingin ko, ito yung tamang desisyon. Spoken like a non-politician. Sorry, but I also have to ask. Parang nasaktan sila na nag-akusa ka without proof. Kasi dun sa 10 million na binanggit mo. Ayoko na masyadong pag-usapan yung issue. Hindi naman para ulit-ulitin. Sa akin, yung mga gusto at sa palagay kong kailangan kong sabihin, nasabi ko na. I stand by what I said. They know the truth. They know who even contacted my mom to give the information. So I believe that it's important that we talk about these issues as well. Sabi ko nga, di ba yung example ko kanina sa korupsyon na lahat tayo may part dito sa ng kultura ng korupsyon. Kahit driver na sa enforcer, di ba? Hindi lang politiko ang guilty dito. This is an ecosystem. This is a cycle. There are good people in media, there are good people in government, there are good people in each sector. But if we don't recognize that, teka, may rin dito, may gray areas or even corruption, wala talaga mangyayari.
walang mangyayari kung magbubulag-bulagan lang po tayong lahat. So, like I said, with regard to that specific issue, in my post, I think I was very clear that I'm not accusing anyone of doing anything illegal, but I'm calling them out for engaging in these gray areas that contribute to the greater ecosystem of corruption in our country. Alam ko nagsalita ho kayo nung araw na binato yung bahay ng mga Diskaya. Kaso sa Sabado may malaking rally. Galit na ho kasi yung mga tao eh. Totoo Hindi na po. mapigilan. Binabato na rin nila yung DPWH, yung batasan. Ano hong gusto nyong i-komento on that? First of all, I commend people who care enough to demonstrate, to attend a rally, to make their voices heard. Let's not think that that's a bad thing. That's a good thing. Nung nakaraan lang, may panawagan ako na subukan natin siyang gawin sa paraan na mapayapa, na hindi pupunta sa karahasan. Kasi sila naman yung masasaktan, hindi naman yung mga mayayaman na yung mga corrupt na at the end of the day, itong mga contractor nandun sila sa loob. Baka nga wala dun sa loob eh, baka nasa ibang bahay, nasa aircon, nasa di ba? I mean, sila okay lang sila. Kung magkakasakitan, ang masasaktan yung mga realista, hindi naman yung mga corrupt eh. Yun lang naman yung sa akin. I have their interest in mind. Ayaw natin dumating sa punto na may masasaktan. Yun lang naman. But if they want to, actually here in Pasig, yung mga nagra-rally, kahit walang permit, technically, pwede yun i-disperse kasi, pero maximum tolerance. Ang lagi kong paalala sa police namin, wala naman command ng mayor sa police, di ba? We just have supervisory power. Ang lagi kong paalala sa kanila, hanggat maaari, huwag niyong galawin, hayaan niyo sila. Gusto nilang marinig ang boses nila, karapatan nila yan, kahit wala silang permit, hayaan niyo sila. But of course, they will come and assist. Kung magkagulo, dapat naka-ready lang sila. So, puntahan ninyo, sa gilid lang kayo, pag medyo out of hand na o papunta na doon, konting paalala lang, huwag nyo galawin. Hayaan nyo lang sila. Mayor, huling na lang po. Baka may gusto kayong parting shot o baka may gusto pa ho kayong sabihin na hindi nyo nasabi sa akin. Sa ating mga viewers and followers. Yeah, okay. Sa aking mga kapwa Pasigenyo at sa lahat ng mga nanonood, sana po ay patuloy tayong magtulungan, isulong natin ang isang Pilipinas kung saan itaguyod natin ang mabuting pamahala. Alam kong sawang-sawa na po tayo sa mga lumang kalakaran, ayaw na natin dun sa mga nababalitaan na korupsyon, pero kung isa, 2 tao lang kikilos, walang mangyayari, kailangan lahat po tayo. So, let's all do what we can in our own ways, in our own capacities, and hopefully, before we know it, we're in a better Philippines. Thank you, Mayor Vico. Thank you for the hope. Thank you. Salamat po. Thank you.